Konbanwa minasang medyo hahabaan ko tong vlog na to kasi nga kung mahilig din kayo maggala, ma-enjoy nyo tong pinuntahan namin guys. So ito nga, bago natin umpisahan to, ako nga pala si Joel TITP dito sa Japan. So ayun nga, Sunday nito nung sinundo tayo ni Ate Cecil dito sa apartment namin, bandang 11 siguro to ng umaga. So ayun nga, magra-rides tayo ng about to 1 hour 30 minutes siguro siya. Pero sulit naman yung naging biyahe natin guys, kasi nga habang nasa biyahe tayo ay nagkukwentuhan tayo, nagkakamustahan kung ano ba yung mga nangyari sa amin at mga nakaraan. At dahil historical nga itong pupuntahan natin guys at isa sa mga pinakasagradong lugar dito sa Japan, kukwentuhan ko muna kayo ng konti. Alam niyo ba guys na ang Ushiko Daibutsu, located siya dito sa Ibaraki Prefecture, Japan. At siya lamang po ang naghahawak ng titulo guys na Guinness World Record for the tallest bronze Buddha statue. At natapos po siya nitong 1992. This massive Ambita Buddha stands 120 meters or 394 feet tall, including its 10-meter base and lotus platform. Kumbaga guys, 3 beses siya mas malaki sa Statue of Liberty. Imagine that. Para tayong tuldok lang guys pag nandun tayo sa paanan talaga niyan. At dahil nga napakalaki niya guys, tumitimbang po siya ng 4 na tonelada with 20-meter long face and 10-meter long ear. At dahil napakalaki niya nga guys, meron po siyang 5 palapag sa loob ng katawan nito magmula sa paanan. So bali pag nakaakyat ka nga dun sa panlimang palapag na yun guys, ay merong mga bintana dun na pwede kang mag sightseeing at makita mo yung tanawin sa labas. Bago ka nga makapasok sa entrance guys, ito makikita mo na napakarami talagang pagkain dito at mabango naman talaga niya, magugutom ka talaga. Sakto naman tanghaling tapat pa nung nagpunta kami rito. Pero hindi naman siya mainit. Terik lang yung araw guys, pero ang lamig talaga ng panahon dyan. Kaya kung mapapansin nyo, balot na balot talaga kami. At dahil nga maganda tong lugar na pinuntahan natin guys, syempre may entrance fee to. So bali ang isang tao nga ay naghahalaga dyan ng 800 yen. Pero full package naman na yun guys. Bukod sa makakagala ka na dyan sa loob, makakaakyat ka pa dun sa mismong Buddha. So fast forward nga guys, matapos namin makapagbayad dun sa harapan, eto pumasok na nga kami at sisilipin na namin kung ano ba yung mga magagandang makikita natin dito guys. So bali na pagkwentuhan nga namin dyan na kapag nagsakura, mas maganda daw tong lugar na to, napupuno talaga ng magagandang bulaklak guys. Sa ngayon kasi medyo tuyo ang mga halaman at puno kasi nga winter ngayon dito guys at medyo mahaba pa ang winter season. So ito na nga guys, bumungad na agad sa amin yung ulo ng statue. Kaya yan, nag-trip na kami dyan, nag-picture kami. Tapos ito, pumunta muna ako dito sa gilid sa may mga fortune teller. Dito nga nakasabit yung mga pampaswerte o kung ano mang ibig sabihin yan, hindi natin kasi alam talaga guys. So dito nga sa Japan guys, napakarami yan yung mga Buddha na ganyan at saka mga shrine kasi nga yan yung pinaka nila rito, kamisama or God nila guys. Iba-iba rin ang paniniwala rito. Kumbaga sa atin, merong Kristiyano, merong Iglesia ni Cristo, merong Muslim, basta iba't iba yung paniniwala nila dito. Pero most likely ang mga Japanese po talaga is Buddhism po talaga sila. So tulad nga nun nabanggit ko sa mga unang vlog natin na mga napuntahan na rin natin na shrine, bago ka nga pumasok dito guys, kailangan magbigay galang bilang pagrespeto mo na sa sagradong lugar na katulad nito. So dito nga guys, meron ka makikitang wishing well. Pwede ka nga maghugas dyan guys at magdasal na rin o magpasalamat kung ano man yung mga gusto mong hiling. Kung tutuusin nga, parang ang sarap din talaga pag-aralan ng kultura ng Japan kasi talagang marami kang matututunan. Bukod sa napakaganda ng Japan, iba talaga ang kultura nila rito. Nasa sayo na lang din talaga kung isa sa buhay mo, pero kung para sa akin lang, mukhang maganda nga talagang isa buhay yung mga kultura nila rito kasi 'di ba, napakalaki ng pagkakaiba dun sa kinalakihan nating lugar. At kung paano ko nasabi yun, tignan nyo na nga lang yung paligid guys. Napakalinis talaga nila dito. So wala talagang taong nagkakalat dito. Bawat basura na mayroon sila, ibinubulsa nila hanggat maaari.
Sa mga part dito guys, wala kang makikitang basurahan kasi nga wala naman kasing nagkakalat dito. Pangalawa, kahit anong oras ka maglakad sa kalsada, kahit alanganin pa ng gabi, alam mong hindi ka mapapano, alam mong safe ka. Pangatlo at yung pinakamagandang bagay na nakikita ko rito sa Japan, yung pagbibigayan sa kalsada, yun yung wala sa atin sa totoo lang. Kasi sa atin guys, pag may nakitang tatawid, naku po, mas lalo pang bibilisan yung sasakyan. Wala nang paki kung makasagasa man siya. Tapos meron mga nag-overtake, 'di ba? Danas niyo yan lalo kung nagmo-motor kayo, nagkokotse kayo sa Pilipinas, naku po, grabe, 'di ba? O siya, tama na ngayong kumparahan guys. Baka sabihin nyo naman, tinataboy ko yung pagiging Pinoy ko. Hindi naman po sa ganun. Talagang napakaganda lang kasi dito ng ano nila, patakaran nila at ng mga kultura nila. Kung mapapansin nyo guys, matapos kong kalimbangin yung napakalaking kampana na yun, ay pumalakpak ako ng 3 beses guys. So yun nga ay may ibig sabihin sa kanila. Kumbaga sa atin, yun yung panapos na panalangin or kumbaga amen. Wala lang, naikwento ko lang kasi kinuwento lang din sa akin yun ni Tita Lelet. So thank you kay Tita Lelet sa konting informasyon na yun. So fast forward guys, punta naman tayo dito sa lugar na nag-enjoy talaga kami ng husto kasi tignan nyo naman guys, ang daming itik at saka ang lalaki ng karpa. Ang maganda pa nun, maamo po sila, pwede mo silang pakainin dyan guys. Ang sarap numambay dyan guys, at kung gusto mo nga lumapit sa yung isda at saka mga itik, kailangan mo lang po magbayad na 100 yen para po sa pagkain nila. So yun nga, bumili na rin ako dyan at pinagatian na lang namin ni Joshua kasi marami naman yung laman niya. Habang nakaupo nga ako dyan guys, napaisip ako, pwede kayo mag-fishing dito. Dito siguradong di ka masisero kasi napakarami ng isda o tapos lumalapit pa talaga sa'yo. Ang problema lang, pwede mo kayang iuwi yung isda na to. Yun ay hindi pwede, sigurado makukulong tayo. Sobrang nag-enjoy nga rin si Evan dyan, todo picture siya sa mga iitik, ang cute kasi. Tapos nga naming tumambay guys, eto na, papasok na tayo sa mismong Buddha. At dito nga guys sa entrance, nagbibigay sila ng plastic kasi bawal po talaga magsuot ng sapatos sa loob na itong lugar na to. So pagbukas nga ng elevator guys, eto agad yung bubungod sa iba't ibang klaseng Buddha. Medyo madilim lang yung senaryo dito pero kung nandito ka guys, makikita mo na malapitan yung mga Buddha. Ang gaganda po talaga nila. Sobrang saya nung araw na to guys, kaya nagpapasalamat ako kay Tita Mariano, kay Kutchi. Naging posible nga lahat tong gala na to dahil sa kanya. Napakatyaga niya mag-drive kahit napakalayo nito, di ba? Ganun po siya kabait sa amin. Kaya kung ako sa inyo guys, follow nyo na si Tita. Mag-enjoy kayo sa mga gala niya at mga content niya. At syempre, thank you so much din kay Tita Lelet. Yan po siya. Napakasayang kausap niya. Hindi siya nauubusan ng kwento. At isa pa, siya po yung tourist guide natin dito. So, fast forward guys. Andito na nga tayo sa second floor. At dito mo makikita guys yung napakalaking daliri ng statue na to. Tapos dito mo na rin guys makikita yung history kung kailan ba binuo tong Buddha na to. Kung paano siya itinayo, ayan, makikita nyo dyan guys. Ang daming picture nyan dyan. At dahil nakatranslate naman siya sa English guys, ayan, nagbasa-basa na nga rin ako dyan at nalaman ko nga yung project na yan guys ay nag-umpisa noong 1983 with physical construction commencing in 1986 and completion in December 1992. At kung gusto nyo namang malaman guys kung ano ba yung dahilan kung bakit nila itinayo yan napakalaking Buddha na yan, ang purpose talaga niyan, it was erected to honor Shinran and offer a palace for solace and peace with its 120 meters height including a 10-meter base and 10-meter lotus platform symbolizing the 12 rays of light emitted by Amitabha Buddha. Ang nakakabilib pa dito guys, etong Japan po ay madalas talagang inuuga ng mga earthquake pero hindi po siya naaapektuhan kasi grabe talaga structure niyan. Kumbaga, idinisenyo talaga siya para lumaban sa malalakas na lindol.
Sabi nga sa mga nakasulat dyan, the statue is built with a central steel column and a curtain wall of over 6,000 bronze plates. It weighs 4,000 tons and it's designed to withstand earthquakes. Ganun po siya katibay, guys. So mabalik nga tayo dito, guys. Bali na dito na kami sa fifth floor, guys. Kumbaga nasa dibdib na kami na itong mismong Buddha. So pagbukas nga ng elevator, guys, eto agad yung napansin ko, napakaganda nung gintong Buddha dun sa gitna. Ayan, sinumpo nga siya, guys. So dito nga sa part na to, guys, meron mga purong ginto na Buddha dyan na bawal nga talagang madaanan ng mga video or bawal picturean. Kaya lang matigas ulo natin. Yun, pinahagingan natin ng camera natin yan. Kahit bawal. Para lang din maipakita ko sa inyo. At ito nga, pumunta kami. Ito na yung pinakadibdib, guys, nung Buddha. Diyan nga sa mga bintana na yan. Masisipat mo yung ganda ng paligid. Yan nga. Tinuturo sa akin ni Joshua. Tignan ko daw. Sabi ko sementeryo yata yan. Sabi niya hindi, mga kotse yan. Sa sobrang liliit, hindi na namin ma-identify kung kotse ba yun o sementeryo. At dito nga makikita mo rin yung entrada ng shrine na to. Tignan nyo, guys, napakaliliit ng tao sa baba kasi na nga nandito na tayo sa pinakamataas na parte sa mga panlimang palapag. Ito na nga, guys, yung sinasabi ko sa inyo na bawal picturean at videoan yan po, mga purong gold na Buddha yan. Tignan nyo naman, nakabarikada siya, bawal siyang lapitan at nakawin syempre. So pagbaba naman namin, guys, nakita nga namin to, napakaraming iba't ibang klaseng Buddha dito sa bandang baba lang siya, guys. Kung titignan mo nga, guys, para siyang isang malaking library na puno ng Buddha, hindi mga libro. Buddha talaga. At tumapagod na nga kaming gumala, guys, sa loob nito. Ito, lumabas na rin kami niyan. Hintay na nga lang din namin si Evan kasi nahuli siyang lumabas at nahirapan siya magsuot ng sapatos niya. Ewan ko kung bakit. So yun, guys, uwi na. Basta tayo maggala, guys. At na-enjoy naman natin. Sarap din maggala dito. Paganda ng mga tanawin. Ay, hindi pa pala tapos. Meron pa rito mga food trip. Food trip tayo, guys. Dahil nagutom nga tayo, guys, ito, food trip muna tayo ng mochi. Delivery nga tayo ni Evan dyan. Cheers, guys. At ito nga, patapos na maggala yun, dumiretso kami dito sa Saizeriya. Yun, kumain nga kami dito, guys. Nag-food trip na kami dyan dahil pagod na rin kami at ginabi kami. Mga alas 7 na rin yata to. So hanggang dito na nga lang, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. At abangan nyo ulit yung susunod na vlog natin, guys. Salamat sa panonood nyo palagi. At kung na-enjoy mo nga itong video natin, guys, please like and share naman, guys. Libre lang naman, di ba? Paki-comment nyo na rin kung taga saan kayo para malaman ko kung saan ba umaabot tong video natin. So bali, nandito nga ang ating agency at ang ating school. Nandito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikai made, sayonara, soshigo, shicho, arigatou gozaimashita.